Tila nagbago ang ihip ng hangin matapos ang sunod-sunod na pambabatikos ni Pangulong Duterte laban sa Amerika. Sa unang pagkakataon, pinasalamatan niya ito para sa tulong sa paglaban sa terorismo. May banta rin ang Pangulo sa grupong Abu Sayyaf. Kasunod naman ang mayor's meeting sa Malacanang, mga gobernador naman daw ang susunod na kakausapin ng Pangulo kaugnay ng problema sa iligal na droga. May report si Mariz Umali. Naging produktibo raw ang pag-uusap ni Pangulong Rodrigo Duterte at ang bagong talagang ambassador ng Amerika sa Pilipinas na si Sung Kim kahapon. Kabilang sa mga natalakay ang kooperasyon ng Amerika at Pilipinas laban sa terorismo at pagpapatupad ng batas. Nangako umano si Ambassador Sung Kim na ipagpapatuloy ng Amerika ang suporta kontra terorismo sa Mindanao. Pero bago niyan, nitong Sabado sa pagharap ng presidente sa mga negosyante sa launching ng ASEAN Chairmanship ng Pilipinas sa Davao City, sa unang pagkakataon matapos ang mga naging patutsada ng Pangulo sa Amerika, nagpasalamat si Duterte sa Amerika para raw sa tulong nito sa kampanya kontra terorismo. Malaking bagay raw ang mga teknolohiya ng Amerika para maaresto ang mga terorista. And also, I'd like to thank the Americans. I'm saying that their imperialism days, it's different from the original. Huwag yun magkumpiyansa ngayon sa when you go out of aside from my camera, yung sa syudad natin, may ibang camera pa, so yung mukha mo nakikita talaga. You know one thing with this drone, anak ka na. Sa gabi, hindi mo makita eh. Andiyan lang pala sa tutok ng Marco Polo. They can take pictures. So we had the faces. So it was very easy for us to catch them. Banta ng Pangulo sa grupong Abu Sayyaf, mas matinding aksyon ng gobyerno kapag may nangyaring kidnapping. Ang order ko talaga sa Navy, sa Coast Guard, basta nag-kidnap tapos trying to escape, pasabugin mo na silang lahat. Sabi nila sa hostage ko, sorry, collateral damage. Then if they are blasted every day, that would stop. Or at least places in a very, into a parity. Hindi ka lalamang sa kulukuhan mo, pasabugin kita. Kung kinakailangan, papayagan din daw ng Pangulo na kumilos sa Pilipinas sa mga puwersa ng karatig bansa. Pag nakidnap ka, tapos nagkahabulan, and the Indonesian Army the Navy would pursue you inside my waters. I said, okay, if we do not have any available sea assets that are around, you can go ahead and blast them off. That's the same with Mantel. Samantala, matapos pulungin ang mahigit 1,000 alkalde sa bansa, mga gobernador naman daw ang sunod na kakausapin ng Pangulo tungkol sa problema sa droga. Nagbigay pa siya ng patikim sa ilang mga sasabihin niya sa pulong na ipatatawag daw niya ngayong linggo. Sabihin ko talaga sa kanila, you tell your barangay captains, may supervisory powers kayo. Anyong cities under you. Hindi ko kaya lecturean lahat ng Kung kagig mo kumpiyansa sa akin, papatayin talaga kita. Believe me. Hanapan kita na. Ambos, lasunin kita. Natanggap na raw ng ilang gobernador ang imbitasyon. Kabilang sa kanila mga gobernador ng Lanao del Sur, Quezon at si Albay Governor Al Francis Bichara na siya ring chairman ng League of Provinces. Kaya ako atras dito. If it causes my downfall, so be it. If I'm ousted, glad to go out. Kodita, fine. Let's have a change of picture. Pero hindi ako atras dito. Tatapusin ko to the very last day. It takes me 6 years. 6 years will be it. Ayon sa presidente ng League of Cities of the Philippines, ipinasa na raw ng Pangulo sa DILG ang listahan ng mga alkadeng sangkot di umano sa droga. Wala raw nakakaalam sa mga dumalo kung sino-sino sa kanilang mga kasamahan ang laman ng listahan. Pero matindi raw ang naging babala sa kanila. Come out clean. If you are in the list, you come out clean.
Pero wag niyo akong, don't fool me. Wag niyo akong mulain na clean ka, tapos hindi naman. Sabi niya, you will be carrying the wrath of the president, the ire of my position. Pag lumabang kayo, at kayo ay kahit na mayor pa kayo, pag lumabang kayo at talagang hindi nyo ininto ito, you will definitely be punished. Mariz Umali, GMA News.